so that we can be faithful. Pakisabi nga sa tayo mo, faithful. Faithful in God's call in our lives. Now, in this series po, we will relate to sa tatlong character, sa tatlong tao sa Bible. And at the same time, sa isang group of people. Ngayon, tatlong tao, isang group of people. Pag-uusapan natin ngayon yung group of people. Kaya masaya ito, tulad natin, group of people. Yun po yung ating topic for this day. Last week, pinag-usapan po natin si Nicodemus. Sino nandito last week? Pakita sa kamay! Yung iba, nasa kayo last week? Okay lang. Ano ba? Seryoso kayo? Relax lang po tayo magkukwentuhan ngayon kasi yung pag-uusapan natin ngayon talaga napakahabang kwento. Napakahabang kwento na kung saan familiar tayo at atin pong nabasa na ito. Now, naintindihan naman natin na yung cross ay importante sa atin. Ngayon, dito sa mga character na pag-uusapan natin o dito sa titignan natin ng mga istorya, yung cross po, importante din sa kanila. Actually, yung mga taong ito ay na-encounter si Jesus. And nung nagkaroon sila encounter kay Jesus, nagkaroon ng transformation. Naintindihan nila yung cross, naniwala sila sa resurrection, and at the same time, nakilala nila si Jesus as the Son of God. Today, before we jump doon sa ating pag-uusapan, itatanong ko po muna itong importanteng tanong na lagi na natatanong sa atin. Tanong ko ganito, sino dito follower ni Christ? Taas ang kamay. Yung iba, ayaw taas. Kabila, follower of Christ. Yun, lahat tayo, lagi natin sinasabi sa ating sarili that we are all follower of Christ. Dahil sinabi natin yan, may follow-up question ako. Tanong, bakit tayo nagpa-follow kay Christ? Anong motibo ng katabi mo kung bakit siya sumusunod sa Panginoon? Kaya ba tayo sumusunod sa Panginoon? Dahil may mga miracles na nagawa na ang Diyos sa buhay natin? Kaya ba tayo sumusunod sa Panginoon? Dahil may mga miracles na kaya siyang gawin sa buhay natin. Kaya ba tayo sumusunod sa Panginoon? Dahil alam natin na may provision, may healing, may breakthrough, may mga kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. O baka naman kaya tayo nagpa-follow kay Jesus. Dahil nandito si crush. Wala. Jesus talaga. O sige, baka wala namang crush. Baka naman dahil sa cash. Tanong, follower ba talaga tayo ni Jesus Christ? Baka naman follower tayo ni cash? O follower tayo ni crush? O ni cash? Tanungin po natin yung ating sarili. Now, if sinasabi po natin that we are a follower of Christ, what if dumating sa pagkakataon na ma-offend tayo ni Christ? What if dumating sa pagkakataon na ma-offend tayo ng salita ng Diyos? Do we still follow Christ? Tanong po ulit. Sino po dito na-offend na? Na-offend? Yung iba, hindi pa. How to be you po? Lahat tayo na-offend, no? In reality kasi, pwede tayo ma-offend sa church, pwede tayo ma-offend sa trabaho, sa negosyo, even in our family, sa loob mismo ng tahanan, pwede tayo ma-offend. But there are times, di ko alam kung naranasan nyo na, no? But there are times na pwede rin tayo ma-offend sa Word of God. Pwede din tayo ma-offend mismo kay God. Tanong ulit, sino na-offend na kay God? Ano lang yung iba? Hindi pa. Mamaya, makikita natin yan. Dumarating sa point na na-offend tayo mismo sa ating Panginoon. Bakit? Listen. Sa journey po natin, sa paglapit natin sa Panginoon, sa kagustuhan natin magkaroon ng relationship sa Kanya, ang Panginoon po ay gustong-gusto rin yun. Kaya naman meron pong ginagawa ang ating Panginoon sa ating sarili na pagbabago, na kung saan, doon po sa proseso ng pagbabago, may makikita tayo, may mababasa tayo, may maririnig tayo na salita ng Diyos na kung saan nakaka-offend. Nakaka-offend. May mga sasabihin siya na hindi natin matatanggap. That's why our question this morning is this. What are the things that would cause us to walk away from Jesus? Ito po ay hindi na bago. May mga nangyari na po. May kakilala tayo na kung saan dating sumusunod kay Christ, pero ngayon hindi na. May mga kakilala tayo, kaibigan natin na sumusunod kay Christ, pero ngayon hindi na. May mga pamilya tayo, may mga loved ones tayo na kilala natin, na alam natin na dati sumusunod kay Christ, pero ngayon, hindi na. Now, ito po yung katotohanan.
Ito yung katotohanan. And for us, we need to know this. Bakit? Kasi para pag dumating tayo sa point na nakita natin yung katotohanan, alam natin kung paano magpatuloy kay Christ. Kasi ganito po, when we get to read and understand the Word of God, pag lalo tayo nag-dig deeper sa Panginoon o doon sa salita ng Panginoon, may mababasa at makikita talaga tayo na kung saan hindi natin matatanggap. Hindi natin matatanggap. Ma-offend tayo. Bakit tayo ma-offend? Maybe because nakadepende yung nabasa nating salita ng Diyos sa pag-uunawa, pagkaunawa natin. Na-offensive yung nabasa natin because yung culture na nakasanayan natin. Offensive siya kasi salungat yung sinasabing katotohanan ng salita ng Diyos sa nakasanayan natin gawin sa mundo. Or, offensive siya because of our own preferences. At sa kabilang banda, sa pagkakaalam naman natin na may mga katotohanan na talagang masakit tanggapin, ito naman din yung tanong natin. Kahit alam natin na may mga ganun na, what would make us stay when offense tempts us to walk away? Ano naman ang posibleng dahilan na sa kabila na may offensive tayong naramdaman sa sinasabi ng ating Panginoon ay magpapatuloy pa rin tayo sa Kanya? This morning, sa text po na ating babasahin na ating pag-aaralan na ating babaybayin, we want to look at 3 groups of people. Sabi nga po, 3. Tatlong grupo ng tao na kung saan they follow Jesus at different levels, magkakaiba. And part of this message, titignan po natin yung ating mga sarili. I-check natin yung mga ating sarili para makita natin nasan pa tayo ngayon. Nasan ba tayo? And, uunahan ko na po kayo, Uunahan ko na po kayo, ngayong umaga po, mau-open kayo sa salita ng Diyos. Okay lang? Okay lang. Parang sa iba ayaw. Okay lang ang pinto, okay lang. Ma-open tayo sa salita ng Diyos kasi alam naman natin na may hard truths pagdating sa salita ng Panginoon. Bubuksan po natin yung second series na, or second day ng series natin na may medyo hard lang ng konti. Okay lang po, Paminsan-minsan maging hard tayo, And una ako na rin po kayo. Tatalon-talon po ako ng verses. Kasi pag-uusapan natin ngayon, mahaba. Nasa 71 verses. Pero hindi naman natin pwedeng isa-isa, kaya ako tatalon-talon tayo. Alright? Now, ang pag-uusapan po natin is from John chapter 6, verses 66 to 69. Kaya naman ini-invite ko po lahat. Pwede po tayong tumayo bilang respeto at paggalang sa salita ng Diyos. I hope you have your Bible with you, soft copy or hard copy man. Basahin po natin. After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. So Jesus said to the 12, "Do you want to go away as well?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed, and we have come to know that you are the Holy One of God." Tayo po yumuko at manalangin. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Lord, we ask for the blessing of the preaching of your word. And we pray, Lord, that your Holy Spirit move in our hearts, move in our minds, and move in our lives. Lord, give us an understanding of your truth, and may we receive your grace and your love, so that we can live our life in a way that glorifies you, in a way that honors you, and we will enjoy you for the rest of our lives. Lord, masakit man ang katotohanan ng iyong salita, pero alam namin ang iyong salita, Panginoon, na magpapalaya sa amin. That's why, Lord, aming tatanggapin kung ano man ang iyong nais sabihin sa bawat isa, at samahan mo po kami. Banal na Espiritu, ikaw po mangusap sa amin. This is all our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, upo na tayo. Pala tayo, kayo lang pala. Upo na po kayo. Now, before dumating dito sa 66 to 69, na binasa natin, na medyo malayo na, alamin natin saan ba ito nagsimula. Ano ba nangyari? Bakit nagkaroon na eksena na ganito? Familiar po ba kayo sa feeding of 5,000? Feeding of 5,000? Kayo ba yung nagbabasa ng Bible? Opo, familiar tayo dyan sa 5,000 na yan, sa pinakain ng Diyos na 5,000 tao. At hindi lang 5,000, higit pa yan dyan. Ngayon, doon nagsimula yan. Yung mga panahon na to, sa John chapter 6, nakita ng mga crowd. Pakisabi nga po, crowd. Nakita ng mga crowd na si Jesus Christ ay gumagawa ng mga miracles.
nagpapagaling ng mga tao. Kaya yung mga tao sumusunod na sa kanya. Sikat na si Jesus dito. Famous na, pinupuntahan siya. Ang naging result ng pagpunta ng mga tao sa kanya, ang dami. Crowded sila. Ngayon, anong ginawa nila nung nagpunta sila kay Jesus? Ang nangyari ngayon, si Jesus, nag-preach. Yan naman yung ginagawa niya, di ba? Nag-preach si Jesus. Ngayon, nung nagtuturo na si Jesus, nag-preach na si Jesus, hindi nila namalayan, hapon na pala. Hapon na. Grabe pala ito mag-preach si Jesus, isang araw. Pero dito, malik na kami ng konti. Magsalita. Hindi na ba ako yung pero sa bagay, hindi naman kami si Jesus. Pero si Jesus isang araw. Alam ni Jesus na matagal na siya nagsasalita, pero yung mga tao hindi na namamalayan. Sabi ni Jesus ngayon sa mga disciples, para-praise ko lang paano? Mukhang gutom na sila. Pakainin kaya natin. Kaya na, paano natin pakakainin? Tinanong ni Jesus yung disciples. Alam ni Jesus yung sagot doon, tinitingnan lang niya kung ano yung sasagot. Ngayon sumagot yung isa, si Andrew. Nagbida. Kailan niyo nagbida? Nagbida. Jesus, meron dito bata. Meron siyang 5 loaves of bread and 2 fish. To make the long story short, nangyari miracle. Nung nangyari miracle, napakain lahat, tama? Nung napakain lahat, may sumobra pa, may pang take out pa, may pang sharon pa sila. So tumuntuwa yung mga crowd. Nung nakita ng crowd yun, masaya ko, gusto ko to. Pwede natin ito gawin king. Pwede natin ito gawin presidente sa panahon natin. Bakit? Kasi pag naging presidente ito, libre pagkain natin araw-araw. Yun yung nasa isip niya. Halika, hatakin natin. Ngayon, alam ni Jesus, alam ko intention niyo. Kaya sabi ni Jesus, dahil pinakain ko kayo, may kasama pong matulog yan. Nakatulog. Dumating ang gabi, dadahan-dahan natin. Ang sabi ni Jesus, mga disciples, pumunta kayo sa kabilang isla. Dahan-dahan ng mga disciples, pupunta doon sa kabila, sumakay ng boat, tumayo na ng mga 3 miles na, mga 4 miles na layo. Anong nangyari? Lakas ng hangin. Nakita mo yung lakas ng hangin? Lakas ng hangin sa labas, ha? Ganyan na ganyan. Tapos ang lakas ng alon. Natatakot din yung mga disciples. Ngayon, mas natakot sila kasi nakita nila may naglalakad sa dagat. Kung sino yun? Si Jesus naglalakad. Papunta sa kanila. Iba pa po yung istorya ng kay Peter, ha? Iba pa to. Ngayon, miracle ulit yun. Pagdating doon ni Jesus sa boat nila, nagulat sila, nandun na sila sa pupuntahan nila. Sa Capernaum. Miracle ulit. Now, yung miracle na yun, hindi na nakita ng crowd. Bakit? Kasi sila ay tulog. Kayo pala, kayo ang tulog. Grabe naman yung tao to. Tulog! Kaya pagkising nila sa umaga sa kalusugan nila, the following day, teka, nasa si Jesus? Wala. Hinahanap nila. Sa paghahanap nila, sinundan nila doon sa Capernaum. Sumakay sila sa boat, yung iba lumakoy. Saka gusto ko pumunta ron. Bakit sila pumunta ron? Kasi gutom na ulit. Kailangan kumain. Pagdating nila doon, nakita nila si Jesus, tinanong na, Jesus! Rabbi! Teacher! Anong oras ka dumating dito? Bakit ka nandito? Yan ang tanong nila. May nagtanong na sa inyo ng gano'n? Yung may nagtanong sa inyo, kumain ka na ba? Kamusta ka na? May gano'n na? Pero iba intensyon. Biglang sinundan ka, may pera ka ba? Oo, tanong. Yung nagtatanong sa'yo ng maayos, pero meron palang ibang objective. Ganon na ganon ito. At alam ni Jesus yan. Ngayon alamin natin, anong sinagot ni Jesus sa kanila nung nagtatanong na sila. Pero bago natin puntahan yan, alam niyo po ba na itong feeding of the 5,000 ay isa sa 2 miracles na katangi-tanging naulit sa Synoptic Gospel. Pag sinabi po natin the Synoptic Gospel, ito po yung Matthew, Mark, and Luke. Tapos sinama natin yun dyan. Kaya 4 po ito, no? Inulit-ulit. Resurrection, feeding of 5,000. Bakit ko sinasabi ito? Kapag sa Bible po, inuulit ang isang senaryo, isang nangyari, o yung character, o yung mga sinasabing salita, ibig sabihin ni significant. Ibig sabihin importante yan. Kaya itong feeding of 5,000, hindi ito basta-basta. Meron gustong sabihin ng Panginoon sa mga tao dito. Tanong ko, kapag ikaw po ba ay nandun sa isang sitwasyon na maraming pagkain, sino dito pumunta ng handaan? Kung maraming pagkain, alis ka ba? Okay. Yung nakita mo yung isda, isang damakbak na bangus at tilapia, alis ka ba? Hindi. Yung pandesal, nagkalat, aalis ka ba? Hindi. Ganun na ganun yung mga tao to. Pagpunta nila kay Jesus, ang tingin nila kay Jesus, ang laki tinapay. Hindi ko sarap kumain. Ganun. Anong sagot ni Jesus sa kanila? Verse
26. Ito na. Jesus answered them, "Truly, truly, I say to you." Pakisabi nga po, truly, truly. Truly, truly. Truly, truly, I say to you, you are seeking me, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Sino dito driver? Masasakyan. Taas! Yung driver. Drive ka. May mga pagkakataon na may pinupuntahan tayo na kabisado, tama? Kaya ang ginagawa natin, huwag po tayo mag-waste ha, delikado tayo dyan. Ang ginagawa natin, tumitingin tayo sa sign. Right? Anong ibig sabihin pag tumingin ka sa sign? Ibibigay niya yung direction. Ito yung point ni Jesus dito. Tayo mga driver, pag ito na yung sign, nakita natin, turn left. Anong gagawin natin? Turn left. Turn left nga eh. Turn left. Pero hindi ibig sabihin na yun yung sign, eh nandun ka na sa pupuntahan mo. Kasi pag ginawa mo, binuhin mo, nandun ka sa may EDSA, nakita mo yung hinihinto. Ay, ito na yung sign. Hindi ganon. Pupuntahan mo yung direksyon. Ito yung point ni Jesus. Nakita niyo yung sign. Nakita niyo ako, pero huminto na kayo sa akin. Hindi niyo nakita yung direksyon na gusto kong ituro sa inyo. Yun yung point niya. Alright, nakita namin. Pero ang gusto kasi namin, iba yung agenda. Yung makakain, uli kami. Bakit? Gutom na naman. Now, yung literal statement po, kapag binasa po natin yung truly, truly, sa panahon natin ngayon, ang ibig sabihin po niya, parang itaga mo sa bato. Narinig niyo yan? Hindi ba dito? Doon, narinig niyo? Itaga mo sa bato. Yan po yung ibig sabihin niyan. Ngayon, para kung ako lang ako na yung magsasabi. Kung halimbawa ako lang magsasabi. Para ang gusto sabihin po ng Panginoon sa kanila, itaga niya sa bato, kayong crowd, user-friendly kayo. Nasabihan na po kayo ng gano'n. Pero kung halimbawa na, dumating sa time na masabihan kang user-friendly ka, ano pong mararamdaman mo? Masarap bang pakinggan ka? Uy, thank you, user-friendly pala ako. Di ba hindi? Masakit. Kaya sa mga oras na to, yung mga crowd, feeling nila, may something, may sinasabi to offensive para sa kanila. So, sa mga oras na to, meron na pong pinipindot. Ano yung pinipindot? Pinipindot. May pinipindot na si Jesus Christ sa mga puso nila, sa crowd. And hopefully today, as we listen to the Word of God, you will allow God to make pindotize. Alam mo yung pindotize? Pindotize your heart. Pindutin ng Diyos ang inyong puso. Now, ilang group ng tao yung sabi ko kanina pag-uusapan natin? Hindi nakikinig. Ilan po? 3. Unang tao, unang grupo na pag-uusapan natin ngayon, yung tinatawag natin casual followers. Can everybody say casual followers? Sino itong mga to? This crowd, kaya sila sumusunod kay Jesus because they want free bread. Remember, pangalawang araw na to, nagugutom na, kailangan nila to. Now, sabi ni Jesus, alam niya yung intensyon, kaya ang sagot sa kanila ni Jesus, verse 27, "Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on Him God the Father has set His seal." Ang gusto pong ipaalam ni Jesus sa mga crowd na ito, na yes, kaya ko kayong bigyan ng free bread, pero meron pa akong mas greater things na gusto yung malaman. Binibigyan ni Jesus itong mga tao ito ng katotohanan na I'm not only a giver of bread, I'm not only just a miracle worker, may dapat pa kayong mas malaman na malalim patungkol sa akin. Now, I want all of us to understand na ito pong mga tao, itong mga crowd na ito, hindi pa po sila talagang sold out na si Jesus ay si God. Pero nakita nila yung miracles, nakita nila yung ginawa ni Jesus. Now, ang sinasabi ni Jesus dito, may mas greater things pa. Tanungin natin, ano yung mas greater things pa? Ano yung point ni Jesus dito? Galing po tayo sa 27. Talong tayo. 35 to 37. Eto na. Dito na sila nagkaloko-loko. Dito na sila medyo nalito. Sabi ni Jesus, Jesus said to them, I am the bread of life. Pwede pa sabi, bread of life. Bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. But I said to you that you have seen me, yet do not believe. All that the Father gives to me will come to me,
and whoever comes to me, I never cast out. Sinasabi po ni Jesus dito, na I'm not only a giver of bread, but I am the bread of life. I'm the one who will satisfy your hunger and thirst. Sa madaling salita, ang gusto sabihin ni Jesus sa mga crowd na ito, hinahanap nyo sa akin yung kailangan nyo. Yes, kaya ko naman ibigay yan. Yes, kaya ko naman isupply yan. Pero gusto ko sabihin sa inyo na I am more than that. I am more than that. Now, this is a good reminder para po dyan sa katabi mo. Para huwag kang magalit masyado. Para dyan sa katabi mo. That in every hunger and thirst, physically, emotionally, security, significant, the meaning of purpose, kung ano ba man yung hinahanap natin sa ating buhay na gusto natin matagpuan sa ibang tao o kung kanino pa man, Jesus said, I am the bread of life. Meaning to say, nasa akin yan. I am the bread of life not just to fill your stomach physically, but I am the bread of life to fill your emptiness in your heart, to fill your emptiness of your soul. Sa mundo po natin ngayon, may mga tao pa rin na naghahanap ng purpose of life, meaning of life, na kung saan tumitingin ng source, saan kinukuha para malaman or makita yung emptiness no, na hinahanap nila. But I want to tell you this, these things, hindi po tayo mabibigyan talaga niyan ng totoong source o totoong isosustain tayo. I tell you that only the constant source na kayang mag-sustain, na kayang magbigay ng mga hinahanap natin, only found in Jesus Christ. Now, balikan ko lang. What does it mean pag sinabi natin casual followers? There are people who follow Jesus for just miracle. Ang dahilan, kaya sila nagsisimba and pray to God because they want something from God. Gustong makareceive ng blessing. Gusto ng healing, restoration, relationship, provision, love life. Gusto nila yan. Yan po yung mga casual followers. And wala namang masama doon. Don't get me wrong, wala pong masama doon. Yun din po ang gustong sabihin or gustong ibigay ng ating Panginoon sa atin. And kung yun po ang reason natin, sa paglapit natin sa Panginoon, okay lang po yun. Okay lang naman yun. As initial, pagsabi nga po initial. As initial reason. Meaning to say, starting point. Starting point mo ng paglapit sa Panginoon. Okay lang yun. Okay lang. But, if this is or if that is your only, pagsabi nga po only reason na paglapit mo sa Panginoon, may problema. May problema. Hindi po talaga tayo tatagal na maging follower ni Jesus. Pag sinabi pong casual follower, ito po yung mga sumusunod lang, pero walang commitment. Walang commitment. Yung tipong nag-like sa page kasi may kailangan makita, pero nung nakita, nag-leave. Yung tipong nagsasabi ng I love you kasi may gustong bilihin, pero pag nabili na, iiwanan ka na. Yung tipong text ng text sa'yo, ang dami sinasabi sa'yo, pero nung sinagot mo, niloko ka. Ganun po yun. Ganun po yung sistema o yung ganun yung halimbawa ng mga taong ito. This group of people only look Jesus because of the benefits. May benepisyo, may nakukuha. Yun nga lang, kapag walang benepisyo, ayaw na. Again, Jesus is the bread of life. Pero, mas lalong nahirapan yung mga crowd na tanggapin yung, o yung mga casual followers, mas lalong nahirapan tanggapin yung sinasabi ni Jesus. Nung sinabi ni Jesus, verse 35 to 37, puntahan po natin, verse 53. Anong sabi ni Jesus? So Jesus said to them, truly, truly, inulit na naman, say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Dito, mas inelaborate na ni Jesus. Mas pinaliwanag na ng maigi. Now, itong sinasabi ni Jesus dito sa crowd na to, ayaw nilang tanggapin na to. Ito na yung nagkakaroon na ng problema. Literal kasi, sa tingin nila, ano? You are the bread of life. Pero dito sinasabi mo na, ikaw na mismo yung kakainin namin. Ikaw na mismo yung iinumin namin. May problema. Hindi yan pwede. Wala sa katuruan ng Diyos yan. Now, kung napapansin po natin madalas,
Yung Son of Man, ginagamit ko sa New Testament, right? Son of Man, magbabasa niyo Son of Man. Ngayon, ba't hindi Son of God? Bakit Son of Man? Ngayon, ganito po, ano? Ang gustong sabihin dito ni Jesus, kasi that time, yung mga scribes, yung mga alam yung law, yung alam yung Torah, alam yung Old Testament, yung kabisado nila, yung Old Testament. Lagi pong sinasabi kasi sa book of Isaiah, the Son of Man. The Son of Man. Ngayon, gusto pa alam sa kanila ni Jesus that He is the Son of Man. Yung nababasa niyo sa Isaiah, ako yun. I am the Son of Man. Ibig sabihin, I am also the Son of God. Now, dahil hindi nila masyado naiintindihan, or posibleng ayaw lang talaga tanggapin yung sinasabi ni Jesus. Kaya ang sagot nila dito sa verse 60 ay ito na. When many of His disciples heard it, they said, this is a hard saying. Who can listen to it? Possible two reasons kung bakit nasabi ito ng mga disciples. Take note, hindi na po proud. Ang ginamit ay disciples. Disciples. Dalawang dahilan kung bakit nila hindi matanggap yung sinasabi ni Jesus. Una, cannibalism. Kumakain ng tao. Sabi mo, ikaw na yung kakainin, ikaw na yung inumin, mali. Hindi pwede yan. Yun yung nasa isip nila. Pangalawa, yung sovereignty ni Jesus, hindi nila maintindihan. Kasi sa mga panahon na to, hindi nila matanggap o may tanong pa rin sila sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Now, yung heart po dito na ginamit, pagka sa Hebrew po, ang ibig sabihin niyan ay skleros. Pwede pakisabi, skleros. Anong ibig sabihin niyan? Which means, not hard to understand, but hard to accept. Ibig sabihin, naiintindihan, ayaw lang talaga tanggapin. Na-experience na po ba natin to? Na meron isang teaching, or meron isa tayong narinig, na hindi naman mali. Totoo naman. Yun nga lang, ayaw natin gawin. Ayaw natin tanggapin. Hindi dahil mali, hindi dahil na hindi natin maintindihan, kundi ayaw lang talaga natin. Yun yung sinasabi nito. Ito pong hard saying or hard teaching sa ibang translation, ito yung sinasabi ni Jesus na totoo naman ito. Ito naman talaga dapat gawin. Yun nga lang, ayaw nilang tanggapin. Tanong, bakit nahihirapan? Bakit tayo nahihirapan tanggapin yung mga ganito? Kasi, kapag nagbe-benepisyo tayo sa isang bagay, okay. Kapag hindi na tayo nagbe-benepisyo, pinabaliwala na natin. Pinabaliwala na natin. Tapos minsan, kaya mahirap sundin yung isang teaching o yung isang bagay kasi yung nagsasabi, kilala mo. Kasi yung mga panahon na to, yung crowd, kilala si Jesus. Di ba anak ni Joseph din, yung carpenter? Yung carpentero. Eh di ba ikaw, Jesus, yung gumawa ng lababo namin, tsaka yung bahay namin, tapos yung sasabihin mo, ikaw na yung bread of life? Paano nangyari yun? Ang hirap, hindi nila maintindihan, hindi nila hindi ma-digest, bakit? Ganon po yung naiisip nila. Hindi nila matanggap yung hard saying or hard teaching ni Jesus. But Jesus, sabi ko, but Jesus, knowing Himself that His disciples were grumbling about this, said to them, do you take offense at this? Ito na, diretsa ng tanong ni Jesus. Na-open ba kayo? Na-open ba kayo sa mga sinasabi ko? Now, after casual followers, yung nauna, ano yung pangalawang grupo ng tao na to na pag-uusapan natin? Second group of people ay yung mga taong may certain level of commitment sa ating Panginoon o yung tinatawag na disciples. Yun nga lang, dumating sa point na open. Na open mismo sa Word of God. And this group is what we call conditional followers. Pwede pa sabi, conditional followers. Conditional followers. Sino itong mga taong ito? This group of people only follow Christ if they keep on hearing good things from God. Yung tipong Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you. Lord, thank you. Lord, praise God. Nagtatatanong yan. I can do all things through Christ. Lord, gusto ko yan. I will restore. Gusto Lord. Sasasayaw pa yan. Nag-i-invite pa yan. Punta tayo doon. Ano sinasabi mo kanta? Pero nung sinabing, love your enemy. Lord, sabi niya. Ang sabi mo, Lord, love your, hindi ko marinig. Sabi mahihina ang dating, Lord. Love your enemy. Do not mistreat you. Sandali, Lord.
Hindi ko masyadong maintindihan. Lalo na pag sinabi, wives, submit to your husband. Oh, yan na. Ayoko niyan. Submit, hindi pwede yan, Lord. Ayoko na. Pag yung teaching ni Jesus ay salungat sa kagustuhan natin, uwian na. Ayawan na. Now, pwede din itong mga tao na ito, yung sinasabi ko dito, or yung katulad nito, yung conditional followers, ito po yung mga taong nag-church naman. Ito po yung mga taong regular naman. Ito po yung mga taong may victory group. Sino may victory group? Taas ang kamay. Check lang natin, check natin. Okay. Ito yung mga taong active din naman. Yun nga lang, na-open. Na-open. Nung na-open, sabi po sa verse 66, eto na. After this, many of his disciples, conditional followers, turn back. Pakisabi nga po, turn back. And no longer walk with him. They walk out of the service. Sometimes, nakakakita po tayo ng mga ganito, realidad. Tama po? Lumalabas, umaalis. Bakit? Na-open. Tanong ko ulit, sino dito na-open na? Umunti na. Kanina dami. Na-open. One of the reasons why people leave the church because na-open. Now, listen. I want to submit this with love, with conviction, na may pagmamahal po. May mga pagkakataon, pwede ka ma-open ng katabi mo. May mga pagkakataon, pwede ka ma-open ng mga volunteers, ng staff. May mga pagkakataon na pwede ka ma-open ng mga preachers na nakatayo dito. May mga pagkakataon na pwede tayo ma-open ng mga taong nakapaligid sa atin. And that's the reality. Narinig niyo na po yung church hurt? Wala talaga dito. Narinig niyo na yan? Sinabi ko na. Hindi narinig. Ulitin ko, narinig niyo na po yung church hurt? Yo, sagot kayo. Kasi narinig niyo naman eh. Ganyan na ganyan tayo eh. Kapag may sinasabi, Lord, di ko marinig. Ang sinasabi ko po ngayon, hindi galing sa akin. Ano? Sa ating pong Panginoon. Church hurt is real and sometimes painful. Masakit, tanggapin. But listen, as long as there is a church, people will be hurt. Ulitin ko sa mga hindi nakarinig. As long as there is a church, people will be hurt. Kung ayaw mo ma-open, umalis mo, umalis ka sa simbahan. Pero may problema dyan. That's the problem. Pag umalis ka ng simbahan, kung dito sa loob na-open ka, sa labas mas ma-open ka. Mas marami doon. Mas marami kang maririnig doon. But in reality, ma-open at ma-open talaga po tayo. What I'm trying to say is, kasama talaga sa buhay yung mga offense. Ganun po talaga. Alam niyo po ano? Sino na-offend na sa... Patanong mo, sino na-offend na? Okay, pakitaas ang kamay. Sa tahanan po. May tahanan? Pag hindi ka pa rin sumagot, ewan ko rin ano. May tahanan naman, tama? Tanong, sa loob ng tahanan, na-offend ka na? Bakit ka pa rin umuwi? Na-offend ka na pala. Walang pupuntahan, tama. And pangalawang dahilan, because they are your family. They are your family. Now, if you consider that this church is your home church, and this is your home, or as your family, why not ka mag-stay? Bakit? Mag-stay ka na. Kahit nakaka-open? Opo. Bakit? Kasi pag alis mo, papunta mo sa kabila, ganun din naman, ma-open ka rin doon. Tapos pag alis mo, aalis ka na naman. Pagdating mo doon, open ka. Makasiko ka lang ng konti, ayoko dito, pangit dito. Hindi ka lang, oy, pasok po. Hindi ka lang, ayoko dito. Ang dami, minabalikan mo dito, gwapo preacher. Mayabang. Ayoko dito, mayabang pala dito. Pero lahat na lang, kahit positive, ayaw mo. Aalis ka.
Narinig niyo na po ba yung wala namang perfect in church? Narinig na natin. Narinig na natin at madalas alam natin yan. Ang tanong, pwede ba kitignan yung katabi mo? Eh, bakit naman? Pakisabi, alam mo kung ba't di perfecto? Kasi nandun ka. Huwag kang papayag, balikan mo! Eh, ikaw din nandun ka eh. Pakisabi, huwag kang papayag. Tingin lahat sa akin, tingin lahat. Gising. Pakisabi, eh, ikaw din nandun ka eh. Pakisabi. Nandyan ka. Ba't yung isang ulit? Eh, ikaw din eh. Kaya po walang perfectong church kasi nandun yung mga walang or nandun yung mga hindi perfectong tao. That's why we need to know kung bakit ba tayo nasa simbahan. Ito ba ay para sa mga taong hindi perfecto o ito ay para sa Diyos na perfecto? Kaya po tayo nagpupunta dito dahil we acknowledge that we are not perfect and we have a perfect God. Kaya kailangan natin lumapit sa Kanya. Not para maging perfecto, kundi alam natin na, Lord, kailangan ka namin sa buhay namin. Why? Because you are the bread of life. Kailangan ka namin. What would make us stay when we feel hurt and offended? We need to realize our relationship not only to the people around us, but to our God. But I'm not saying na huwag po yung pansinin o huwag nyo nang mahalin yung paligid nyo. Hindi ho. Ang gustuhan ng Panginoon, magmahalan tayo lahat, magunawaan tayo lahat, magintindihan tayo lahat, kahit nasasaktan ako. Opo, kagustuhan ng Panginoon yan. Bakit nasaktan din naman siya? Pero ba't minamahal niya pa rin tayo? Kagustuhan ng Panginoon na magintindihan tayo lahat. What I'm trying to say is this, without realizing your true relationship with Christ, it would be hard for you to stay. Always focus on Jesus. Alam ko, narinig nyo na itong istorya ito eh. Wala ito kaninang 8 at 9:30, mapaalam po kayo. May isang tao. Nagsabi sa pastor, ayoko na po dito. Alis na ako. Bakit naman? Saktan ako eh. Okay. Pero sige, okay lang ba bago ka umalis? Pasok ka ulit sa congregation. Aalis na nga po ako eh. Pasok ka lang saglit. Tapos pakidala to. Kung yung basong tubig. Tapos huwag ka titingin sa paligid. Diretso ka lang, tapos balik ka dito. Yun lang pala eh. Napakadali naman ang pinapagawa ko. Ay, sorry, hindi pala pastor. O di sige, ginawa. Ang bilis na kabalik. Pagbalik, pinabot ulit tubig. Pagkuha ng pastor, walang nabawas ah. Ang galing nga. Walang natapon. Tinanong niya, ba't walang natapon? Eh kasi nakafocus ako eh. Kasi pag natapon to, baka magalit ka o baka kaya focus ako, kaya pagbalik ko ito na. Sinabi ng pastor. Ganon din po tayo pag nasa church. Kapag nakatingin tayo sa paligid natin, matatapon at matatapon ng tubig. We need to focus on Jesus para puno. Pagpunta mo at paglabas mo, walang bawas, walang kulang, puno. Ganun po yun. Kaya tayo pumupunta dito because of Jesus. Because of God. Now, going back to the teaching of Christ, halika na natin. May mga pagkakataon po talaga na na-open tayo mismo sa turo ng ating Panginoon. I hope hindi po kayo na-open sa mga preacher na kayo dito, no? Sa mga nagsasalita. Kasi ang sinasabi po namin dito yung Word of God, yung truth. Sa journey po natin, sa paglapit natin sa Panginoon, kailangan natin maging ready. Kailangan natin maging ready na marinig natin, yes, may mga magagandang katuruan. Yes, may masarap mapakinggan, pero meron din naman mahirap maintindihan. Totoo po yan. And we need to decide sa mga ganung pagkakataon, will I continue to follow Jesus even I get hurt? Or I will follow myself? Pakisabi nga po sa katabi mo, decide. You need to decide. Now, ano yung mga ilan lang sa mga salita ng Panginoon na nakaka-open para sa atin? Para sa atin ha? The Bible does not tolerate same-sex marriage. May na-open po dito. Kailangan po natin maging handa sa mga ganitong teaching na sinasabi
mismo ng ating Panginoon. Even some preachers na hihirapan po i-preach to. Bakit? Kasi natatakot o hindi naman. Iniingatan namin maka-offend sa inyo. But even Jesus Himself, sabi niya, no, same-sex marriage. What if you find out that the Bible says that God does not tolerate live-in situation? Why? Because He wants marriage. We cannot do sex outside marriage. Tithing. Dami nating tanong. Ang hirap i-digest. Alam niyo po yung nakikipag-wrestling tayo sa Word of God. Kasi salungat sa pangunawa natin, salungat sa kagustuhan natin, salungat sa gusto talaga lang natin matanggap. But always remember, Jesus doesn't always tell you what you want to hear, but He tells you what you need to hear. Para kayong galit sa akin. Tama lang tingin eh. Yun po yung katotohanan. Yan po ang katotohanan sa salita ng Diyos. Now, actual followers, ito yung pag may benefits lang, tsaka lumalapit. Pag wala, ayaw na. Conditional followers, ito naman yung may commitment naman ng konti. Pag na-offend, ayaw na. Tignan natin. Ano yung pangatlong grupo ng mga tao? Puntahan natin. Ito pinatawag natin, committed followers. Pag sabi nga po, committed. Committed followers. Sino itong mga to? Ito yung mga, Lord, I'm not just here for miracles. I'm not just here because I want to hear nice promises from you, God. I'm here because I'm committed to you. Nothing else, no one else. Yun yung ibig sabihin ng committed. Yun yung ibig sabihin ng committed follower of Christ. Sabi po sa 6:7. So Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Interestingly, kung titignan mo, nawala ang crowd, nawala yung ibang disciples, pero sabi ni Jesus, do you want to go as well? Kapag may mga tao po tayong mga kaibigan, naubos ng isa-isa o nawawala na, nagbabawasan, pag may natira na sinasabi natin, huwag ka na umalis. Tayo na nga ng dalawa, alis ko pa. Hindi sinabi ni Jesus dito na, please naman, huwag na kayong umalis. Hindi. Alam niyo po, hindi na i-insecure si Jesus kung nababawasan ng crowd. Gusto niya makinig lahat, marinig ng lahat ang kanyang salita. Pero hindi siya na-insecure. Oh, teka, ang ganda, dami natin yun ah. Next week, teka lang, parang wala ng tao dito. The following week, wala na ganit yung dito ah. Ano problema? Tapos, following week, kami na lang. Tapos susunod na linggo, dalawa na lang kami ni Joe. Naubos. Anong point ko? Ang point ko po, hindi pwede mag-adjust ang salita ng Diyos para sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa Panginoon. At yung pag-adjust natin sa Panginoon, tayo ang magbe-benepisyo. Tayo. Hindi po nagmakaawa si Jesus sa disciples niya na please, huwag kayong umalis. Sabi niya, do you want to go as well? Make your choice. God is going to pursue us. Yes, totoo po yan. He will pursue us. Kasi mahal niya tayo. But, di niya tayo pipilitin. Di niya tayo pipilitin. He will give us the freedom to choose. But sometimes, sa pagpili natin na lumayo sa ating Panginoon, or huwag ma-offend, dumarating sa point, hindi ko lang po alam kung naranasan natin, na parang may makulit na tao, kalapit-lapit sa atin. Pilit sinishare yung gospel, pilit ulit binabalik sa iyo yung simbahan. Anong point? Bakit ginagawa ng tao yun? Kasi kailangan ka ng simbahan? Anong point? The point is this. Kasi alam ng tao yun, kailangan mo si Christ sa buhay mo. Pero lagi nating isipin, yung tao na yun, na-open din naman yun eh. Pero bakit nandun? Bakit nag-i-stay? Kasi ganun kalaki yung Diyos. Ganun niya alam na mahal siya ng Diyos. I'm not saying na hindi mo alam na mahal ka ng Diyos. Hindi po ganun. Alam naman natin yan. Pero nagiging self-centered. Hindi Christ-centered eh. Kailangan po natin itong tanggapin. Masakit man, kailangan natin itong tanggapin. At alam niyo po ba, dahil sa sagot ni Peter sa sumunod na verse,
Dahil sa sagot ni Peter, gusto ko lang ulitin yung tanong ko. What would make us stay when offense tempts us to walk away? Anong sagot ni Peter? Ito. 68. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Anong ibig pong sabihin nito sa atin? It means, as a committed follower of Christ, there is no other option. Walang plan B. Walang option B. But to live a life of faith in Christ. There's no other way to live. Tanong. Seryoso masyado. Ibig bang sabihin nito, si Peter, wala na po siyang option dito. Kaya niya sinabi ito. Ako po naniniwala, hindi. May option to. Pwede itong bumalik sa pagiging fisherman eh. Pwede itong pumunta sa crowd. Pwede itong mapunta doon sa mga disciples na kung saan iniwan si Jesus. Pero bakit niya sinabi, hindi. Kasi sa mga oras na to, si Peter po, walang plan B. Si Lord lang talaga. Kaya sabi niya, Lord, sa'yo lang kami. Now, dumating na po ba kayo sa point na nasabi niya yung statement na yan, Lord, sa'yo lang ako. Nasabi niya na yan. Nasasabi natin yan, di ba? Lord, sa'yo lang kami. Kahit ang hirap ng sitwasyon, kahit feeling mong masakit yung narinig mo galing sa Panginoon, kahit pakiramdam mo na, Lord, para ba sa akin yan? Lord, bakit mo ako gusto masaktan? But you know what? Kaya sinasabi ng Panginoon na paulit-ulit sa iyo yun. Kaya binabalikan ka ng salita na yun kasi gusto sabihin sa iyo ng Panginoon, mahal kita, anak. Kaya ako gusto ibigay sa iyo yan. The moment you realize that, naiisip mo, Lord, thank you. Ginamit mo si ganito, ginamit mo si ganyan. Kahit ayaw ko na, pero pinipilit pa rin ako. Walang option B. Walang plan B. Ikaw lang, Lord, sapat na. Or, baka nandun tayo sa position na, yes, Lord! Saya lang, yes, Lord! And money. Yes, Lord! Yes! And possession. Yes, Lord! Yes! Saya, yes. And marriage. Alam niyo po, kwento lang po ako saglit ha. Okay lang? Sabi po mag-asawa, nung nagkaroon po kami ng relationship kay Jesus, nung naintindihan ko po yung pagmamahal ng Panginoon, nung naintindihan ko po yung mga miracles na ginawa niya sa buhay namin, kung ano pa yung mga kaya niyang gawin, kinausap ko yung wife ko. Sinabi ko talaga sa kanya. Sabi ko sa kanya, number 2 lang kita. Hindi ko sinabi number 2 ka lang. Sabi ko, number 2 lang kita. Bakit? Number 1 sa akin si Jesus. Bumawi. Sabi sa akin, number 2 lang din kita. Number 1 sa akin si Jesus. Mas galit. Sabi ko, mas dedicated, mas may conviction. Kasi na-realize ko po, without Jesus, wala naman siya sa akin eh. Na-realize niya rin siguro, without Jesus, wala naman ako sa kanya eh. Kasi without Jesus, lagi kami nag-aaway. Without Jesus, talagang nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Without Jesus, naglalamangan kami. Bakit? Kasi we are sinners. Nagkakaroon ng conflict. But I'm not saying na because mayroon ng Jesus, hindi na kami nag-aaway. May pag-aaway pa rin. I'm not saying na perfecto. I'm not saying na okay na hindi po. What I'm trying to say is this, because of Jesus Christ, mas nakilala namin yung isa't isa at mas naging nangibago yung pagmamahal namin dalawa. Sino po may kasamang asawa dito? Pakita sa mga, yung katabi mo. Bakit ka pinataas? Pwede pakitin yung asawa. Pakisabi, pwede lang po, pakisabi, number 2 ka lang. Tulak kita. Kasi number 1 is si Jesus. At alam niyo po, kapag number 1 si Jesus sa marriage, sa ating pamilya, alam niyo po, never na magkakaroon ng problema na maghihiwalay kayo. Dahil ang Diyos ang gumawa ng marriage, alam niya kung paano gagawin niya. Alam niya kung saan ikabubuti at anong ikatatama. Kaya ang Diyos po ang bahala sa inyong marriage. Question. Meron po ba tayong mga options sa buhay natin? Iba pa ba option? You know what? My prayer is this. As Christian, as a follower of Christ,
Dahil may relasyon tayo sa ating Panginoon. I hope and pray na wala na pong option B. Wala nang plan B. Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa kakayanan ng Diyos. Magtiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos. At yun yung meron ng Diyos para sa atin lahat. Only Jesus. Only you, O God. Yun po yung atin. Yun yung ating gusto sabihin na to the point na kahit nandun ka na sa sukdulan, to the point na piling mo walang pag-asa, to the point na piling mo ang sakit-sakit na lahat ang naririnig mo, to the point na piling mo wala na nagmamahal sa'yo, guess what? Nandiyan si Jesus sa'yo. Never kanyang iniwan. Never kanyang pinabayaan. And as I end, alam niyo po, as we reflect doon sa passages, doon sa passage, doon sa mga verses na binasa natin, sa istorya na pinakinggan natin, may nakita po tayong dalawang response ng magkaibang tao. Some walk away because the cost of following Him was too great. Mabigat, mahirap. In the other side, Peter, with conviction, declared that there is no one else to turn to. Wala. Why? Because Jesus alone offers eternal life, truth, and hope. May mga pagkakataon po sa buhay natin, bawat isa sa atin, may moment na you need to make a decision. You need to decide. Kahit masakit, kahit piling mo nonsense, you need to decide na, remember, nung si Jesus po ay papako na sa cross, pwede siya mag-decide eh. At yung isang desisyon na yun, pwedeng baguhin yung buhay natin lahat. Nakasalalay yung buhay natin lahat. What if nag-decide sa kalagitnaan, ayaw ko na. Kaya niya eh. Walang pwede makapigil eh. Buti na lang walang plan B. Walang option B. Ang kagustuhan ng Panginoon, sold out. Gusto ko kayong iligtas. Ang kagustuhan ng Panginoon, all out. Papasok ako sa cross. Kahit masakit, kahit mahirap, okay ako dito. Kasi pinipili ko kayo. Why not kapag nagkakaroon ng offense at nahihirapan tayong intindihin sa salita ng Panginoon? Why not, Lord, hindi ako magtitiwala dun sa sakit. Magtitiwala ako sa iyo. Because I know, Lord, that everything you do, that everything you say, may purpose. At yung purpose nun, magbe-beneficio ako. There are times following of Jesus. There are times that following Jesus is hard. When His words challenge us to surrender our comforts, our plans, and everything na pagkakaintindi natin. Always ask this question kapag nandun na po tayo sa sitwasyon na yun. Where else can we go? Saan ba tayo pupunta? At the end of the day, in our deathbed, we will seek God. We will ask Jesus. We will repent. Lord, sorry. Patawad. But why not gawin na natin yun? Kaya pa natin, malakas pa tayo. Bakit? Kasi kagustuhan ng Panginoon na ma-enjoy mo. Ma-enjoy ko yung relationship na ino-offer niya. Yung relationship na tipong ini-enjoy mo lang yung sitwasyon kahit mahirap. Yun yung kagustuhan ng Panginoon. Na gusto niya makita yung pag-asa na nasa Kanya. I believe that today, Jesus invites us to stay with Him. Anak, sa akin ka lang. Huwag ka nang layo. Dito ka lang. Stay with Him. Even when the road is challenging. Even when we don't fully understand yung mga nangyayari. He calls us to trust that He is enough. Christ is enough. Jesus is the bread of life. Tanong, bakit bread of life? Marami naman pwedeng gamitin si Jesus. Bakit bread? Lahat po tayo kumakain. Lahat kailangan ng katawan natin. Pag di tayo kumain, ang mangyayari, manghihina.
point na pwede tayo natin ikamatay. Totoo po yun. Nung sinabi ni Jesus that He is the bread of life, alam kasi ng Panginoon that we need bread in our life. Hindi lang pang isang araw, pang araw-araw. That's why not kainin natin yung binibigay niya. Inumin natin yung gusto niyang ipainom sa atin. Kasi alam ng Panginoon, kapag wala siya sa buhay natin, mahihirapan tayo. Magkakaproblema tayo. Na kung saan hindi natin alam kung anong gagawin natin. What I'm trying to say, leave your anger, stress, dependency, kung ano pa man yung nasa isip natin at puso natin, iwanan natin. Surrender to God. Allow God to move in our lives. At lagi natin pasok sa isip natin that Jesus is the bread of life. Why don't we all stand? You know what? We all know that the truth will set us free. Agree po kayo doon. Amen. Right? The truth will set us free. But I believe it is the truth that we know will set us free. And the truth is, Jesus is the bread of life. And because He is the bread of life, and that is the truth, makakaasa tayo. Panghawakan natin. Alam natin to, alam natin na Lord, Ikaw at Ikaw pa rin. Mula simula hanggang muli, hindi ka nagbago. I need you in my life. I need you in my life. Father, we want to thank you, God. Lord, we acknowledge that your words is not always easy to hear. May mga pagkakataon, Lord, na hindi talaga namin maintindihan. Hindi namin matanggap yung salita mo, Panginoon, dahil feeling namin, Lord, hindi ukma, hindi bagay, hindi pwede na gawin namin. But God, thank you because yung mga salita na binibigay mo sa amin, Lord, is para din sa bawat isa sa amin. Panginoon, we ask forgiveness, O God. We ask forgiveness kung may mga pagkakataon na kami, Lord, ay iniisang tabi namin yung salita mo. To the point na mas nangingibabaw yung pagmamahal namin, yung kakayanan namin sa sarili namin. But thank you, God, despite of that situation, despite na ganun kami, Lord, maraming salamat because hindi mo kami iniwan. Hindi ka pumayag na malayo kami sa iyo. You continue to use people, you continue to use the church, you continue to use kung ano pa yung pwede mong gamitin, Panginoon, para lang paramdam sa amin na sobra mo kaming mahal. And yung response namin doon, Lord, wala kami pwedeng ibalik sa iyo kundi pagpapapuri, pagpapasalamat. Pagpapasalamat sa walang hanggan mong pagmamahal. Lord, we thank you. We thank you, Lord. Help us to remain faithful, O God. Even when the path is hard and unclear, strengthen us. Jesus, you are our Savior. You are our hope. You are our life. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. This is all our prayer in Jesus' name. Why don't we worship